Magkano nga ba yung magagastos mo kung magpapagawa ka ng kulungan ng baboy kagaya nito? Have a blessed morning po sa inyong lahat. God is good all the time and all the time God is good. Andito po ulit ako ngayon sa aming mini backyard farm at ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang magagastos mo at ano yung mga materyales na kailangan mo kung magpapagawa ka ng kulungan ng baboy kagaya nitong nasa may likuran ko. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Ayan, nakasetup na po yung ating listahan. Sisimulan na po natin yung discussion natin tungkol dun sa gawa ng kulungan ng baboy. Okay? Ayan mga kapatid, simulan na po natin yung ating discussion doon sa paggawa ng kulungan ng baboy. At meron po akong prefer dito na dalawang parte. Una po ay yung mga materyales na kailangan sa pagpapagawa ng kulungan. At pangalawa po ay itong presyo ng mga materyales at bayad sa labor sa pagpapagawa ng kulungan ng baboy. So yan dalawang bagay po na yan ang i-discuss natin sa video po na ito. Okay, simulan po natin dito sa materyales na kailangan sa pagpapagawa ng kulungan. So una po dyan yung gravel and sand o yung buhangin. Pangalawa po yung hollow blocks. Pangatlo itong semento o yung cement, bakal, tire wire, PVC. Number 3 o kaya po yung number 4. Yan po ay gagamitin natin para sa flooring, sa dingding at poste o yung haligi. At yan po ay pang matagalan na. Pero kung gusto nyo pong gumamit ng alternatibo para mas makamura o medyo mababa yung budget na magamit, pwede po tayong gumamit ng kawayan o yung bamboo o kaya naman yung kahoy para po dun sa ating mga poste o kaya naman po dun sa ating mga haligi. Okay, dito naman po tayo sa lumber o kaya kahoy o kaya coconut o coco lumber o kaya pwede din naman pong kawayan, tiero, rubber roofing o kaya po lona, pako para sa yero at saka pako para sa kahoy. So yung mga materyales po na yan ay kailangan natin para po sa bubong o yung roofing ng ating pong kulungan. So yung alternatibo nga po dyan ay yung rubber roofing o kaya po yung lona para mas mura, mas mababa yung budget. Yun nga lang po ay pangsamantala lang po yan. Okay, dito naman po tayo sa labor o yung trabahador. So kailangan natin ng skilled, yun o kaya yung labor. At yung isang unit po ng kulungan ng baboy, kaya nilang matapos yan sa loob lamang ng 5 days na labor. So syempre kailangan natin dyan ang pangmerienda nila at saka pangtanghalian. So yung alternatibo, pwedeng kayo na lang po yung gumawa o ikaw na lang yung gumawa para wala na po itong gastos po na ito. At yan po, meron din po ako nilagay dito na GI5 na number 1 at saka 3/4 welding rod at saka po cutting disc. So gamit po ito para doon sa railings para ventilated po yung ating mga kulungan. Pero kung ayaw nyo po ng ganito at gusto nyo mas makatipid, pwede po kayong gumamit na lang nung ipasemento na lang po ninyo yung buong kulungan o kaya naman gumamit kayo ng kahoy para po dun sa railings o kaya naman po ay kawayan. Nilagay ko lang po ito dahil ang pagbabasehan po nating design ay yung design po ng kulungan namin dito sa aming mini backyard farm. At syempre kung bumili po kayo nitong GI5, kailangan din po ulit ng welder. So yung isang unit, matatapos po niya yon sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero 3 araw na po yung nilagay ko dito para masigurado. Syempre kailangan ulit yan ng merienda, tanghalian o gaya po kanina para mas makamura. Alternative, pwedeng kayo na lang po yung gumawa kung kaya nyo naman pong gawin. So optional lang po ito, depende doon sa design na gusto po ninyo. Okay, dito naman po tayo sa presyo ng mga materyales at bayad sa labor sa pagpapagawa ng kulungan ng baboy. Okay? So kanina po na-discuss natin yung mga materials na kailangan. Ngayon naman pag-usapan natin yung presyo ng mga materials po na yon. At simulan po natin yan dito sa gamit natin para po doon sa flooring, dingding at saka po poste. Okay? So kailangan po natin dyan ng gravel and sand o yung buhangin. So isang mini dump truck po. At di naman na tayo makapag-order ng mas kokonti pa po dyan. At ang halaga po niyan dito sa amin ay 2,500. Pero kung meron po kayong makukunan na ilog na malapit po dyan sa inyo, pwedeng doon na lang po kayo maghakot para po hindi na kayo gumastos ng ganito kalaki. Okay?
Ngayon, punta naman po tayo dito sa hollow blocks. Ang magagastos po natin dyan o magagamit natin ay mga 100 pieces. At ang presyo po niyan dito sa amin ay 12 pesos kada isa. So pag tinimes mo yan sa 100, 1,200 po yung magiging total po niyan. At syempre, kailangan din po natin ng semento. Ang magagamit po natin dun sa paggawa natin ng isang unit ng baboy, 15 bags. Kasama na po yan, flooring, hollow blocks, at saka po yung palitada. Ganon din po dun sa poste. At nagkakahalaga po ang kada isang bag ng 250 pesos. Pag tinimes mo yan sa 15, ito po yung magiging total niya, 3,750. Syempre, kailangan din po natin ng bakal para nang sa ganon, mas matibay din naman po yung gagawin natin na kulungan ng ating pong mga alaga. Number 8 o kaya number 9, ito po ay gagamitin natin para dun sa dingding at saka po dun sa poste. Okay? At ang magagamit po natin dyan ay 15 pieces. At ang halaga po nyan dito sa amin ay 100 pesos. Pag tinimes mo yan sa 15, kakahalaga po yan ng 1,500. Kailangan din po natin ng tire wire, pantali po natin dun sa ating mga bakal. So may nabibili lang po niyan per kilo. Dito sa amin may nabibili niyan kalahating kilo o kaya po 1 kilo. So depende po dun sa klase yung presyo niya. So dito po, kung di ako nagkakamali, 100 pesos lang po yan. Okay? At syempre, kailangan po natin ng PVC para po dun sa ating poste. Number 3 o kaya number 4. Ang gamit po namin dito sa amin ay number 3. At syempre, kailangan natin ng 4 na piraso niyan. At ang presyo po niyan dito sa amin ay 100 pesos. So pag tinimes mo yun sa 4 ay 400 pesos. So yun po yung kailangan natin doon sa ating poste, dingding at saka po doon sa ating flooring. Okay, doon naman po tayo sa mga materials na kailangan natin sa bubong o yung roof ng ating pong kulungan ng ating mga alagang baboy. Syempre kailangan po natin dyan ng yero. Okay? At yung ginamit po namin dito sa amin ay 12 feet po yung haba niya at nakaubos po kami ng 9 pieces doon po sa isang unit. At ito po ay yung mumurahin lang o yung murang yero lang po ano. At nagkakahalaga po yan ng 500 pesos kada isa. So pag tinamis mo yan sa 9, 4,500. Pero kagaya po nung nabanggit ko kanina, kung gusto po ninyong makamura, pwede kayong gumamit ng mga alternatibo kagaya po nung rubber roofing o kaya lona. Kasi nung una ganun lang din naman po yung pinagsimulan namin. Pero kung gusto natin na mas matibay, ito na po yung gamitin natin, yero. Pang matagalan na po yan. Siyempre kailangan natin din ng pako. Paano natin mailalagay yung yero kung hindi naman po siya nakapako? Okay? Pwede din namang ipit-ipitin lang natin yon. Kaya lang syempre kung bumabagyo o malakas yung hangin, problema pa po nating ayus-ayusin yon. So magagamit po natin dyan dun sa yero, mga 3 kilo po yung mauubos natin at nagkakahalaga po yan ng 100 pesos kada 1 kilo. So 3, meron tayo dito ng 300. Syempre kailangan din po natin ng pako para po dun sa ating mga kahoy na pagkakabitan po ng ating yero. Di 3 at saka po di 4. So tig 2 kilos kaya bali 4 kilos. Pagpalagay natin 100 pesos kada 1 kilo times 4 equals sa 400. At syempre kailangan po natin din ng lumber. Ito po yung coconut o kaya po yung good lumber. Pagpapakuan po ito ng ating yero. So dito po yung isang unit namin nung kulungan ay nakaubos po siya ng 25 to 30 pieces. So 30 na lang po yung nilagay ko dito na 2x3x12 yung mga gamit po namin para mas matibay po siya kasi dito sa lugar namin pag bumabagyo talagang napakalakas po ng hangin. So ang presyo po nung kada isa ay 100 pesos. Depende po ito sa lugar ninyo kung magkano po ang presyo po ng kahoy, yung bore feet na tinatawag. Dito po sa amin, kakahalaga lang yan ng 100 pesos. At ang ginamit po namin ay coco lumber. Okay? Times po natin yan sa 30 kasi 30 yung kailangan natin. Nagkakahalaga po yan ng 3,000 pesos. So yun po yung mga kailangan natin para po dun sa atin namang mga roofing o dun sa bubong po ng ating mga alagang baboy. Okay, dito naman po tayo sa gamit natin para dun po sa railing. So mahalaga din po ito at maganda para ventilated po yung ating kulungan nang sa ganon hindi masyadong naiinitan yung ating pong mga alaga kapag dumating po yung oras na mainit po yung panahon o yung season na tag-init. Okay? Ang nagamit po namin na GI5 dun sa isang unit namin ay isang pirasong
number 1. So pinutol lang po namin iyon. Okay? At nagkakahalaga po yun ng 800 pesos kada isang 20 feet na GI pipe. At meron din po kaming nagamit na GI pipe na 3/4. Nakakaubos po kami ng 5 piraso. At nagkakahalaga yon ng 500 kada isa. So 2,500 po. At syempre kailangan natin ng welding rod. Okay, isang box 250. So yan, merong 250 po dito. Syempre cutting disc pang putol po natin dun sa ating mga GI pipe. At 5 pieces yung naubos po namin. O pwedeng baka dumami pa po yan. So 50 ang isa. Yung mumurahin lang po ang nabili namin. At nagkakahalaga po yan ng 75. Okay? So yun po yung gamit naman natin at magagastos natin para po doon sa ating pong railings. Okay, dito naman po tayo sa labor at saka po doon sa construction. So simulan po natin doon sa construction, doon po sa pagbubuo ng kulungan ng ating mga baboy. Ano po, at simula po yan doon sa flooring, sa dingding at saka po dun sa poste, maging ganun din po dun sa bubong. Okay? At kailangan po natin dyan ng skilled. At ang sweldo po ng skilled dito per day ay 600. So syempre yung skilled kailangan niya ng pion o ng labor niya. At ang sweldo po noon ay 400 per day. So mababa na po ito kung tutuusin kumpara po doon sa iba. Okay? At matatapos po nila yung buong construction noon sa loob lamang ng 5 araw. Pinakamatagal na po yung 1 linggo kung tuloy-tuloy po nila itong gagawin. So 5 days lang po yung nilagay ko dito. Okay? At sa loob po ng 5 araw, magpapasweldo po kayo ng 3,000. Doon naman po sa labor, magpapasweldo po kayo ng 2,000 sa loob po ng 5 araw. Tapos na po yan. Okay? Doon po sa buong facility po ng ating kulungan. Ngayon, kung ang ginamit po ninyong railings ay ito pong GI5, kailangan din po natin ng welder. Okay? Kung marunong po tayong mag-welding at marunong tayong mag-construction, tayo na lang po gumawa nito para hindi na po madagdagan yung gastos natin. Pero kung hindi, kailangan po natin nito sila. So sa welder, kailangan po natin ng 2 araw hanggang 3 para matapos niya po yung isang buong railings para po doon sa kulungan ng ating mga alagad. Nagkakahalaga po yan ng 1,400. So 2 days matatapos niya yun. Pinakamatagal na po niya ay 3 days. Okay? Siyempre pag nagpalibor po tayo, kailangan nila ng pagkain. Okay? Naglagay po ako dito ng 500 pesos sa loob po ng 7 days. Okay? Kasi hindi naman sila magsasabay magtrabaho na dalawa. Kasi hindi naman po ito makakapag-welding hanggat hindi po nila natatapos yung facility. Okay? Pinaghiwalay ko po yan. Kaya 2 days po doon sa welder, 5 days po doon sa construction. Sa pagkain, sa loob ng 5 araw, gagastos po tayo ng 3,500. Kasama na po dyan yung merienda at saka po yung kanilang tanghalian. So yun po yung magagastos natin para po doon sa labor. At ito na po ang total na gastos sa isang 10 feet by 7 feet na kulungan ng baboy. Nagkakahalaga po siya ng 31,175. Ito po ay yung isang unit lamang. Okay, at yun po, natapos na yung ating discussion tungkol po dun sa mga kailangan nating materyales sa pagpapagawa natin ng facility o kulungan ng ating mga alagang baboy. At ganoon din po yung ating mga magagastos dun po sa mga materyales. So para magkaroon lang po kayo ng idea, nakikita nyo yung nasa may likuran ko, yan po yung magiging design yan. Yung pinagbasehan po namin na design. So 10 feet by 7 feet po yan. May railing sa harapan na bakal. Ayan po siya. Di uno po yan. Tapos ito mga 3/4. Okay? So hollow blocks ang gilid po niyan. Yung likod hindi na po siya railings. Yung taas po niyan, ayan, puro 2x3 at saka po yero. So isang unit lang po ito. Ayan. So nagkakahalaga po yan ng 31,000 plus. Okay, base po doon sa ating kwentada. So yun po mga kapatid, salamat sa inyong panonood, salamat po sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong pagtangkilik sa mga video po namin sa channel na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito at kahit hindi mo ito nagustuhan, i-click mo lang yung like button natin dyan sa may gawing ibaba. At kung meron kayong mga nais malaman o nais malinawan o baka hindi po namin naisama, lagay nyo lang po dyan sa ating comment section na pag-usapan po natin yan para po doon sa mga nais magsimula sa pagbababuyan o mga nais ulit mag-improve ng kanila pong mga facility, ng kanila pong mga alagang baboy.
At kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button dyan sa may gawing ibaba. At huwag mo na rin kalimutang i-click yung mga video na lalabas dyan sa may gilid ng screen mo. So yun lang muna para ngayong araw. God bless, happy farming, see you next time. Don't get it twice, the time of your life.